Sa bisperas ng depensa ng aking disertasyon, mahigpit akong hinawakan ng aking asawa habang sumisigaw ang aking biyenan. Hindi mo kailangang magmayabang sa pagiging matalino. Pilit nilang inahit ang aking ulo upang malaman ko ang aking lugar. Inakala nilang dahil sa kahihiyan ay hindi ako pupunta kahit saan. Ngunit nang isang oras ang lumipas, ay lumabas ako sa entablado. At mula sa mesa, sa unang hilera, ay tumayo ang aking ama, ang general. Nagsimula ang pinakakawili-wiling bahagi. Bago simula ng kwento, mag-subscribe at i-like ang video. Ito ay napakahalaga para sa akin. Matutulungan ako nitong lumikha ng mas maraming kwentong tulad nito. At ngayon, mag-enjoy sa pakikinig. Si Isabel ay namuhay sa gitna ng mga multo ng nakaraan. At iyon ang gusto niya. Ang kanyang maliit na universo ay amoy ng mga lumang libro, alikabok ng mga archive, at matapang na kape, barako. Ang mga salansa ng monograph sa sahig ng kanyang 2 silid na apartment sa Quezon City ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa mga magasin ng moda at ang mga kupas na larawan mula sa simula ng ika-10 siglo ay mas interesante sa kanya kaysa sa mga balita sa social media. Sa edad na 30, malapit na niyang maabot ang layunin ng kanyang buong buhay. Nasa huling yugto na siya ng pagsusulat ng kanyang disertasyon tungkol sa kasaysayan ng buhay lungsod sa Maynila noong panahon ng mga Kastila. Ang gawaing ito ang kanyang hilig, kanyang hininga, kanyang pagtakas mula sa kulay abo na katotohanan ng isang gusali ng apartment sa isang pangkaraniwang barangay. Hindi na iintindihan ng kanyang asawang si Ruben ang pagtakas na ito. Para sa kanya, isang 32 taong gulang na senior mechanic sa isang talyer, simple at materyal ang mundo. Ang sasakyan ay dapat umaandar, ang hapunan ay dapat nasa mesa, at ang asawa ay dapat siyang salubungin ng may ngiti. Ang kanyang mga pananaliksik sa mga papel ay tinatawag niyang hobby na may halong pangmamaliit. "Kumusta, historiador?" sabi niya pagpasok sa kusina, kung saan si Isabel, na napapaligiran ng mga libro, ay sumusubok na magsulat ng isang kabanata paminsan-minsan. "Panay na naman ang paglunok mo ng alikabok ng nakaraan. Mas mabuti pang magprito ka na lang ng tilapia." Tahimik na tumayo si Isabel at nagpunta sa kalan. Walang silbi ang makipagtalo. Mahal niya ito, o kahit man lang ang bersyon ni Ruben na naaalala niya mula sa mga unang taon ng kanilang pagsasama ang masayahin at malakas na lalaki na humahanga sa kanyang talino at ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan na ang kanyang asawa ay magiging isang siyentipiko. Ngunit lumipas ang mga taon at ang paghanga ay naging inis, lalo na nang lumipat sila sa apartment na minana niya sa kanyang ama, kung saan malapit na nanirahan ang kanyang ina, si Aling Remedios. Si Aling Remedios, isang dating tagapamahala ng isang tindahan ng sari-sari, ay isang babaeng simple at prangka. Para sa kanya, ang mundo ay nahahati sa tama at mali. Ang tama ay ang babae ay nasa kusina, nag-aalaga ng mga anak at sumusunod sa asawa. Ang mali ay lahat ng iba pa. At ang disertasyon ni Isabel ang sukdulan ng mali. Masyadong matalino, sabi niya sa kanyang anak, kapag inaakala niyang hindi siya naririnig ni Isabel. Hindi gusto ng mga lalaki ang mga ganyan. Walang magandang idudulot ang mga libro niya. Nakaupo lang siya diyan at sinisira ang kanyang mga mata habang si Rubencito ay nagugutom. Sinubukan ni Isabel na huwag pansinin ito. Sanay na siya sa kalungkutan. Ang kanyang sariling pamilya ay komplikado. Namatay ang kanyang ina noong siya ay 15 taong gulang. At ang kanyang ama, si Diego Alejandro Castillo, ay isang malupit at tahimik na tao, isang general ng dibisyon. Pinalaki siya na parang isang sundalo, walang sentimentalismo. Laging tensiyonado ang kanilang relasyon, puno ng hindi pagkakaunawaan. Halos hindi na sila nag-usap matapos siyang magpakasal, labag sa kanyang kalooban. Kay Ruben, isang simpleng manggagawa. Ngunit isang buwan bago nito, sa ika-10 kaarawan ng kanyang ama, nagpasya siyang tawagan ito. Hindi komportable ang pag-uusap, ngunit sa huli ay bigla siyang nagtanong, "Kamusta ang iyong siyensya?" "Ang disertasyon, Tay," pagtatama niya. "Malapit ko nang matapos, malapit na ang depensa." "Magaling yan," sabi niya pagkatapos ng isang sandali.
kailangang tapusin ang mga sinimulan. Ang maikling pag-uusap na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang marahil ay ipinagmamalaki siya nito. Ang araw na iyon ay partikular na mabigat. Ibinalik ng kanyang tagapayo sa akademya ang 3 kabanata na may maraming pagwawasto at alam ni Isabel na naghihintay sa kanya ang isang gabing walang tulog. Nakaupo siya sa kusina, sinusubukang mag-concentrate nang pumasok si Aling Remedios. Nakatira ito sa kalapit na gusali at pumapasok ng hindi kumakatok gamit ang sarili niyang susi. Nandito na naman ang mga libro. Deklara niya mula sa pinto. Nag-iwan ng isang supot ng yogurt sa mesa. At ang sahig ng kusina ay hindi pa nawawalis. Magandang hapon po, Aling Remedios. Magalang na sagot ni Isabel. Lilinisin ko na po sana. Sana, panggagaya ng biyenan. Habang ikaw ay sana, matatabunan na tayo ng dumi. Dapat unahin ng isang babae ang pag-aayos ng bahay bago ang kanyang mga kalokohan. Nagpunta ito sa sala, pinunasan ng daliri ang estante ng libro, at ipinakitang may alikabok. Pagod na uuwi si Rubencito mula sa trabaho, at magulo ang bahay. Hindi mo siya pinapahalagahan. Isabel, hindi mo talaga siya pinapahalagahan. Kung ibang babae yan, hahalikan pa ang mga paa niya sa pagpapakasal sa'yo na walang dote at dinala ka sa kanyang apartment. Pinisil ni Isabel ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Bawat salita ay parang isang tusok. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo. Anumang sagot ay gagamitin laban sa kanya. Lilinisin ko na po lahat ngayon. Mahinang sabi niya. Oo, gawin mo. Sabi ni Aling Remedios at binuksan ang telebisyon ng malakas sa sala kung saan may palabas na murang teleserye. Hindi na posible ang mag-concentrate. Isinara ni Isabel ang kanyang laptop, hindi na siya pagtatrabahuhin ngayon. Tumayo siya, kinuha ang walis at pandakot. Pinanood siya ng kanyang biyenan na may ngiting nagtatagumpay. Nanalo siya sa maliit na laban na iyon. Habang nagwawalis si Isabel, iisang ideya ang umiikot sa kanyang isipan. Kaunting tiis na lang, hanggang sa depensa, at magbabago ang lahat. Makukuha ko ang aking titulo, makakahanap ng trabaho sa universidad, magiging malaya sa pananalapi, at makakaalis sa walang katapusang pamumuna at nakakababa ng pagkatao na kontrol na ito. Hindi pa niya alam na ang kanyang asawa at biyenan ay naghahanda ng ibang kinabukasan para sa kanya, isang kinabukasan na walang lugar para sa disertasyon o sa kanyang mga pangarap. Ang tensyon sa bahay ay lumalala araw-araw, nagiging halos mahahawakan na parang isang makapal na ulap. Bawat pahinang isinulat ni Isabel, bawat gabing ginugol sa pagbabasa, ay tinitingnan ni Ruben at ng kanyang ina bilang isang personal na insulto. Tila sila ay bumuo ng isang hindi sinasabing alyansa upang ipakita sa kanya kung gaano kawalang silbi ang kanyang mga ginagawa. Araw-araw nang dumadalaw si Aling Remedios at ang kanyang mga pagbisita ay nagiging mga planadong sabotahe. Maaari siyang magsimulang mag-vacuum ng maingay kapag sinusubukan ni Isabel na tawagan ang kanyang tagapayo o magsimula ng isang pangkalahatang paglilinis sa kusina. Inilalabas ang lahat ng laman ng mga kabinet sa mesa kung saan nagtatrabaho ang kanyang manugang. Ay, wag mo akong pansinin, sabi niya na may inosenteng hangin. Hindi kita ginagambala, gusto ko lang mag-ayos. Si Ruben, pag-uwi mula sa trabaho, ay hindi na nagtatanong tungkol sa progreso ng disertasyon. Sa halip, nagsisimula siyang maglista ng kanyang mga reklamo mula pa lang sa pinto. Pinagalitan na naman ako ng Hepe ngayon. Reklamo niya habang inihahagis ang kanyang jacket sa isang silya. Pag-uwi ko, walang disenteng hapunan, walang magiliw na asawa, ikaw lang at ang iyong mga papel. Nasa kalan ang hapunan, kailangan mo lang initin. Mahinang sagot ni Isabel, nagpipigil. Initin? Galit niyang sabi. Kailangan ko pang ihanda ang sarili kong hapunan? Nagtatrabaho ako buong araw sa talyer, habang ikaw ay nasa bahay lang at nakatingin sa kisame. Hindi ako nakatingin sa kisame, Ruben. Nagtatrabaho ako. Nanginginig ang kanyang boses sa pigil na sama ng loob. Hindi yan trabaho. Putol niya. Kalokohan yan. Binabayaran ang trabaho. At ikaw ay gumagastos lang sa iyong mga libro at pagpunta sa mga archive. Hindi ito makatarungan.
Tumatanggap si Isabel ng isang maliit na scholarship sa postgraduate at kumikita ng dagdag sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga artikulo para sa mga historical journal. Sa perang iyon, tinutustusan niya ang kanyang mga simpleng pangangailangan at bahagi ng mga gastusin sa bahay. Ngunit mas gusto ni na Ruben at Aling Remedios na huwag itong pansinin. Sa kanilang pananaw, siya ay isang palamunin. Isang gabi, dahil sa desperasyon sa kanilang patuloy na pamumuna, nagkulong si Isabel sa banyo at tinawagan ang kanyang ama. Hindi niya planong magreklamo, gusto niya lang marinig ang isang pamilyar na boses. Tay, hello. Hello anak. Mahigpit ang kanyang boses gaya ng dati, ngunit may kaunting init. May nangyari ba? Kakaiba ang boses mo. Wala po, lahat ay ayos lang. Pagod lang ako, maraming trabaho. Ang disertasyon. Siguro. Opo, malapit na ang pre-depensa. Mahalagang yugto yan, sabi niya. Ang mahalaga ay huwag kang susuko. Naniniwala ako sa'yo. Natigilan si Isabel, hindi makapagsalita. Sa kanyang 30 taon, ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong sabihin. Naniniwala ako sa'yo, Tay, sabi niya, nilulunok ang bukol sa kanyang lalamunan. Gusto mo bang pumunta sa aking depensa? Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Para saan? Tanong niya sa wakas. Wala akong naiintindihan dyan. Magmumukha lang akong estranghero. Gusto ko lang na nandoon ka. Buntong hininga niya. Muli siyang natahimik. Sige, sabi niya sa wakas. Kung mahalaga yan sa'yo, ipadala mo sa akin ang petsa at lugar. Darating ako. Paglabas niya ng banyo, may luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa pag-asa. Mayroon siyang isang malayong at hindi sanay magpakita ng emosyon, ngunit totoong kakampi. Kinabukasan, nalampasan ni Aling Remedios ang kanyang sarili. Dumating siya na may dalang malaking kaldero ng nilagang baka. Heto, deklara niya, inilalagay ito sa refrigerator. Pinagluto ko kayo para sa buong linggo dahil nakikita kong payat na si Rubencito sa mga sandwich mo. Hindi na nakatiis si Isabel. Siyempre, binaliwala ni Aling Remedios na kahapon ay naghanda siya ng kumpletong 3 kurso na hapunan. Nang gabing iyon, habang masarap na kumakain si Ruben ng nilaga at pinupuri ito, inilunsad ni Aling Remedios ang susunod na atake. Nakausap ko ang kapitbahay, si Aling Valeria. Malayo niyang sinimulan. Ang kanyang pamangkin, isang mabait na dalaga mula sa isang simpleng pamilya, ay nagtatrabaho bilang tindera. Naghahanap siya ng murang apartment na mauupahan. Kinabahan si Isabel, nararamdaman ang paparating na gulo. At naisip ko, tiningnan siya ng biyena ng tingin na hindi maganda ang pahiwatig. Mayroon tayong isang silid na halos walang laman, yung ginagamit ni Isabel para sa kanyang mga papel. Bakit hindi natin paupahan pansamantala? Makakatulong sa kanya at magkakaroon pa tayo ng dagdag na pera. Nabulunan si Isabel sa kanyang tsaa. Paupahan sa isang estranghero ang kanilang 2 silid na apartment kung saan halos wala na siyang espasyo para magtrabaho. Sobra na ito, Aling Remedios. Imposible po yan, matatag niyang sabi. Studio ko po yan. Nagtatrabaho ako doon. Studio, humalakhak ang biyenan. Pinapatawa mo ako. Nagkakalat ka lang ng basura at tinatawag mong studio. Ma, seryoso. Hindi maganda, sabat ni Ruben, na tila nagulat sa ideya. Hindi maganda ang magsuot ng pantalon sa ulo, putol ni Aling Remedios. Ang tumulong sa isang mabuting tao. Oo, maganda yon. Nangako na ako kay Valeria na pag-iisipan natin. Pwede mo bang sabihin sa kanya na pinag-isipan natin? At sinabi nating, hindi, sabi ni Isabel na may malamig na tono. Napakagatlabi si Aling Remedios. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Tingnan natin, sabi niya. Tingnan natin kung ano ang kakantahin mo kapag napagod na si Rubencito sa pag-aalaga sa'yo. Tumayo siya mula sa mesa at lumabas. Padabog na isinara ang pinto. Tiningnan ni Ruben ang kanyang asawa na may kasalanan. Isabel, pasensya na. Hindi ko alam na maiisip niya yon. Ang problema ay hindi kung ano ang naiisip niya, Ruben. Pagod niyang sagot, kundi pinapayagan mo siya. Kinuha niya ang mga plato at nagpunta sa kanyang studio. Umupo siya sa kanyang mesa, ngunit hindi makapagtrabaho.
Pakiramdam niya ay nasa isang kuta na kinukubkob. Alam niyang hindi aatras ang mga kaaway. Susubukan nilang lusubin ang depensa ng paulit-ulit hanggang sa makita nila ang mahinang punto. At ang pinakamahinang punto ay ang kanyang sariling asawa. Ang inaasahang sulat mula sa unibersidad ay dumating sa isang ordinaryong Martes. Tinitingnan ni Isabel ang koreo. Inaalis ang mga bayarin sa serbisyo at mga polyeto ng advertising nang makita niya ang opisyal na sobre na may selyo ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Huminto ang kanyang puso at pagkatapos ay tumibok ng malakas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, sa makapal na papel, nakalimbag ang hinihintay niya sa loob ng 5 taon. Mahal na Isabel Diego Castillo, ipinapaalam po namin sa inyo na ang depensa ng inyong disertasyon para sa titulong doktor sa agham pangkasaysayan ay nakatakda sa Marso 11, 2024 sa ganap na ika-2 ng hapon. Binasa niya ito ng paulit-ulit, hindi makapaniwala. Marso 15 sa loob ng 3 linggo. Totoo ito. Malapit na ang katapusan ng kanyang mahabang paghihirap ng mga gabing walang tulog at voluntaryong pag-iisa. Naramdaman niya ang mga luha ng ginhawa at kaligayahan na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Agad niyang tinawagan ang kanyang tagapayo, si Professor Sandoval, na nagkumpirma ng petsa at binati siya. Hindi ako nag-alinlangan sa iyo, Isabel, sabi niya sa kanyang paos na boses dahil sa sigarilyo. Matibay ang iyong gawa. Ang mahalaga ay huwag kang pumalya sa depensa. Seryoso ang komisyon. Maghahanda po ako. Pangako niya. Ang susunod na tawag ay sa kanyang ama. Tay, binigyan na ako ng petsa. Marso 15. Nakatanggap, maikli niyang sagot, parang isang ulat ng militar. Darating ako. Sa kabila ng kanyang karaniwang pagpipigil, narinig ni Isabel ang pagmamalaki sa kanyang boses at mas mahalaga iyon kaysa sa anumang papuri. Nagpasya siyang magdiwang ng kaunti. Bumili siya ng isang bote ng magandang alak, ang kanyang paboritong kesong asul, at naghurno ng kanyang espesyal na apple pie. Gusto niyang ibahagi ang kanyang kagalakan sa kanyang asawa. Umaasa pa rin na matutuwa ito para sa kanya tulad ng dati. Dumating si Ruben mula sa trabaho. Pagod at masama ang timpla. May balita ako sa'yo, sabi niya. Sinusubukang maging masaya hanggat maaari. Ano? Inihagis niya ang mga susi sa kabinet. Huwag mong sabihing bumili ka na naman ng isa pang mamahaling libro. Hindi. Iniabot niya ang sulat. Binigyan na ako ng petsa para sa depensa. Kinuha niya ang papel. Binasa ito ng bahagya. Walang ipinakitang emosyon ang kanyang mukha. Walang saya. Walang sorpresa. Isang kulay abo na pagod lamang. Ah, sabi niya, naiintindihan ko. Biyernes ang ika-15. Kailangan kong magpaalam sa trabaho para makapunta. Hindi naman kailangang pumunta ka kung ayaw mo. Mahinang sabi niya. Ang sama ng loob ay bumara sa kanyang lalamunan. Paano naman hindi? Idedepensa ng asawa ko ang kanyang disertasyon. Kailangang mapanatili ang mga anyo. Ano ang sasabihin ng mga tao? Mapangalagaan ang anyo. Ano ang sasabihin ng mga tao? Iyon lang ang mahalaga sa kanya. Hindi ang kanyang tagumpay, hindi ang kanyang pangarap, kundi kung ano ang magiging hitsura niya sa harap ng iba. Sa sandaling iyon, pumasok si Aling Remedios nang hindi kumakatok, gaya ng dati. Narinig niya ang huling pangungusap at sumali sa usapan. Anong depensa? Tungkol saan ang pinag-uusapan ninyo? Hello. Binigyan si Isabel ng petsa para sa depensa. Sabi ni Ruben na may tono na halos humihingi ng paumanhin. Kinuha ni Aling Remedios ang sulat. Isinuot ang kanyang salamin na nakasabit sa kanyang kuwintas at binasa ng mabuti. Doktor sa agham, sabi niya na may purong lason. Wow, napakahalagang ibon. At ano ang silbi niyan? Magdadala ka ba ng mas maraming pera sa bahay? Posible po, kalmadong sagot ni Isabel. Mas malaki ang sahod ng mga doktor. Mas malaki, humalakhak ang biyenan. At sino ang magpapakain sa asawa mo habang nagpupunta ka sa mga kumperensya? Inihagis niya ang sulat sa mesa. Makinig ka sa payo ko, Isabel. Itigil mo na ang mga kalokohan na yan. Mas mabuti pang magkaroon ka ng isa pang anak. Kailangan ni Rubencito ng tagapagmana. Dala-dala mo ang iyong mga papel na parang manok na may itlog. Ang babae ay dapat mag-alaga ng pamilya,
hindi ng siyensya. Ang siyensya ay para sa mga lalaki. Hindi na ito pasibong agresyon. Ito ay isang direktang insulto. Ang pagsira sa lahat ng mahalaga sa kanya. Aling Remedios. Tumayo si Isabel. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang boses. Ito ang aking buhay, at ako ang magpapasya kung paano ko ito ipamumuhay, kung magkakaroon ako ng isa pang anak o isusulat ang aking disertasyon. Ah, ganyan ka na kung magsalita ngayon. Tumayo rin ang biyenan. Namula ang kanyang mukha. Natuto ka ng maging bastos sa mga matatanda. Hindi ako bastos, naglalagay lang ako ng mga hangganan. Anong mga hangganan? Lumingon siya sa kanyang anak. Ruben, naririnig mo ba? Iniuutusan niya ako, ang iyong ina. Ilagay mo siya sa kanyang lugar. Nasa pagitan nila si Ruben, nalilito at kaawa-awa. Tiningnan niya ang kanyang ina, pagkatapos ang kanyang asawa. Ma, hindi iyon ang gustong sabihin ni Isabel. Sumabog lang siya. Huwag kang sasabat, putol ni Aling Remedios. Hindi ko papayagan na pagsalitaan ako ng ganyan sa bahay na ito. Hindi ito ang inyong bahay, malinaw, at mahinang sabi ni Isabel. Bahay ito ng inyong anak. May-ari ako dito tulad niya. Huminga ng malalim si Aling Remedios sa galit. Binuksan niya ang kanyang bibig para sabihin ang lahat, ngunit bigla siyang natahimik. Tiningnan niya si Isabel na may purong poot, kinuha ang kanyang bag, at lumabas ng hindi nagpapaalam. Nanatili ang isang mabigat na katahimikan sa silid. Bakit ganyan? Sabi sa wakas ni Ruben. Hindi ka ba pwedeng manahimik na lang? Hindi, Ruben, sagot niya, nakatitig sa kanya. Hindi na. Naintindihan niya na sa araw na iyon, nalampasan na nila ang punto ng walang pagbabalik. Sa unang pagkakataon, hayagan niyang sinuway ang kanyang ina, at hindi siya sinuportahan ni Ruben. Pinili niya ang neutralidad na sa katotohanan ay pagtataksil. Nasira ang masayang hapunan. Hindi nabuksan ang bote ng alak. Tahimik na iniligpit ni Isabel ang lahat at nagpunta sa kanyang silid. Alam niyang hindi ito palalampasin ng kanyang biyenan. Maghihiganti ito at may kalupitan. Pagkatapos ng iskandalo, nagtago si Aling Remedios. Hindi siya tumawag o dumalaw sa loob ng ilang araw. Alam ni Isabel na ito ang katahimikan bago ang bagyo. Pinaplano ng biyenan ang kanyang paghihiganti. At sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na ang tama ay sa puso sa kanyang disertasyon. Mas madilim pa sa ulap ang itsura ni Ruben sa bahay. Nagkunwari siyang walang nangyari, ngunit ang tensyon ay maaaring hiwain ng kutsilyo. Nakonsensya siya, ngunit ang pag-amin ay higit sa kanyang kakayahan. Sa halip, nakahanap siya ng aliw sa maliliit na pamumuna. Bakit hindi nakaplansya ang mga damit? Tanong niya sa umaga. Alam na nagtrabaho si Isabel hanggang 3:00 ng madaling araw. Walang laman na naman ang refrigerator, deklara niya sa gabi. Binabaliwala na hindi siya pumunta sa palengke kahit minsan sa isang linggo. Natahimik si Isabel. Nag-iipon siya ng lakas para sa pangunahing laban. Lahat ng kanyang iniisip ay nasa paghahanda para sa depensa. Muli niyang isinulat ang kanyang talumpati, naghanda ng mga sagot sa mga posibleng tanong, binasa muli ang bawat kabanata ng 100 beses. Isang Sabado ng umaga, habang nagtatrabaho siya, pumasok si Aling Remedios nang hindi kumakatok na may peking matamis ng ngiti. "Hello, mga anak," kanta niya. "Naisip ko na nag-away lang tayo sa wala." Lahat tayo ay kinakabahan. Si Isabelita ay nagtatrabaho na parang bubuyog. Nagpasya akong tumulong. Inilagay niya sa sahig ang isang timba ng tubig at isang mop. "Maglilinis ako dito, wawalisin ang sahig, aalisin ang alikabok. Ikaw, Isabelita, magtrabaho ka, huwag kang magambala." Nag-alerto si Isabel. Ang ganitong biglaang kabaitan ay hindi karaniwan sa kanyang biyenan. "Salamat po, Aling Remedios. Hindi na po kailangan. Maglilinis ako mamaya." Hindi. Iwinagayway niya ang kanyang mga kamay. "Mag-concentrate ka sa iyong siyensya at ako ay tahimik lang sa bahay." Si Ruben, na naghahanda para mangisda kasama ang mga kaibigan, ay natuwa. "Kita mo, Isabel," sabi niya. "At sinabi mo pa, si Mama ay madaling magpatawad." "Salamat, Ma." Umalis siya, iniwan si Isabel na mag-isa kasama ang biyenan. Si Aling Remedios
ay nagsimulang maglinis ng may sigasig. Nag-iingay siya sa timba, malakas na nagmumop, at humuhuni ng kung ano. Imposibleng mag-concentrate. Napabuntong hininga si Isabel at nagpasyang magpahinga, pumunta sa palengke para mamili ng mga pagkain. Babalik ako agad, sabi niya sa biyenan. Sige, sige. Siyempre, ngumiti ito. Ako na ang bahala dito. Umalis si Isabel at iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Bumalik siya pagkatapos ng isang oras. Ang apartment ay kahina-hinalang tahimik. Wala si Aling Remedios. Pumunta si Isabel sa kanyang studio at nanigas sa pinto. Ang nakita niya ay parang isang bangungot gulo sa kanyang mesa, mga libro na nakasalansan ng basta-basta, mga papel na nakakalat. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang malaking salansan ng mga draft, mga sulat kamay na tala, mga bihirang kopya mula sa mga archive na kanyang inipon sa loob ng maraming taon ay nawala. Sa mesa ay mayroon lamang isang nakatiklop na papel. Isang tala. Kinuha ito ni Isabel na may nanginginig na mga kamay. Isabelita, sabi nito, sa sulat kamay ng biyenan. Naglilinis ako at nakakita ako ng isang tumpok ng hindi kailangang basura sa iyong mesa. Nagpasya akong tulungan kang alisin ang gulo. Itinapon ko ito sa basurahan. Huwag mo akong pasalamatan, ang iyong mapagmahal na biyenan. Naramdaman ni Isabel na lumulubog ang sahig. Tumakbo siya sa basurahan sa pasilyo. Ngunit huli na. Nakuha na ang basura kaninang umaga. Lahat ay nawala. Taon ng pagtatrabaho, mga natatanging at hindi na mababawing materyales. Napaupo siya sa sahig sa pasilyo at humagulgol. Hindi lang ito paghihiganti. Ito ay pagpatay ang pagpatay sa kanyang pangarap. Nang bumalik si Ruben mula sa pangingisda, masaya at kontento, natagpuan niya ang kanyang asawa sa isang kahila-hilakbot na kalagayan. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang silid. Napapaligiran ng mga nakakalat na libro. Umuuga na parang nasa isang trance. Belle, anong nangyari? Lumapit siya. Natatakot. Inabot niya ang tala ng tahimik. Binasa niya ito. Nagbago ang kanyang mukha. Si Mama, bulong niya. Hindi niya magagawa. Siguradong hindi niya naintindihan. Naintindihan niya lahat, Ruben! Sigaw niya. Pinaghalo ang sakit, galit, at desperasyon. Ginawa niya ito ng sadya para hindi ako makapagdepensa, para sirain ako. Kakausapin ko siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Huwag, pigil ni Isabel. Huwag mong ipahiya ang iyong sarili. Tumayo siya, wala ng luha. Sa kanyang mga mata ay mayroon lamang isang tuyong disyerto. Gusto kong hindi na siya tumuntong sa pintong ito, mahina niyang sabi. Kailanman. Tiningnan siya nito na takot. Naintindihan niya na hindi ito histerya. Ito ay isang ultimatum. Sige, sabi niya. Kakausapin ko siya. Pagbabawalan ko siyang pumunta. Lumabas siya para tumawag. Narinig ni Isabel ang kanyang mahinang boses mula sa pasilyo. Sa simula ay matatag, naguutos, pagkatapos ay lumambot. Narinig niya itong nagsasabi, Ma, bakit ganyan? Naiintindihan ko. Gusto mo ang pinakamabuti. Hindi siya aalis. Kakausapin ko siya. Kakalma siya. Naintindihan ni Isabel ang lahat. Muli siyang pinagtaksilan. Hindi niya pinagbawalan. Humingi siya ng paumanhin. Naghanap siya ng kompromiso kung saan hindi maaaring magkaroon. Lumapit siya sa bintana. Sa labas, may isang manipis at nakakainis na ulan. Kulay abo at walang pag-asa tulad ng kanyang buhay. Naisip niyang kaunti na lang ang natitirang oras niya, 3 linggo para mabawi kahit bahagi man lang ng mga nawalang materyales, halos imposible. Ngunit kailangan niyang subukan. Hindi para sa kanya, hindi para sa biyenan, kundi para sa kanyang sarili at sa kanyang ama na nangakong darating. Hindi niya ito maaaring biguin. Magtatrabaho siya araw at gabi, gagawin ang imposible. At pagkatapos ng depensa, aalis siya at hindi na babalik sa bahay na iyon na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang sumunod na 3 linggo ay naging isang walang katapusang at nakakapagod na marapon para kay Isabel. Natutulog siya ng 3 o 4 na oras sa isang araw, kumakain habang nagtatrabaho at nakakalimutan ang mga normal na pagkain. Ang apartment ay naging isang gulo na wala nang pakialam ang sinuman. Si Ruben, na nakokonsensya, ay sumubok na tumulong sa mga gawain.
Nagluluto siya ng mga simpleng pagkain, inaalis ang mga damit mula sa washing machine, ngunit ang kanyang tulong ay malamya at hindi sanay, at karamihan ay sinusubukan niyang huwag magkasalubong kay Isabel. Si Aling Remedios, gaya ng ipinangako ni Ruben, ay hindi na dumadalaw, ngunit ang kanyang hindi nakikitang presensya ay ramdam sa lahat. Araw-araw siyang tumatawag sa kanyang anak, at pagkatapos ng mga pag-uusap na iyon, mas nagiging madilim at irritable si Ruben. Nay ay labis na nag-aalala. Sabi niya isang gabi habang si Isabel, na may pulang mga mata sa pagod, ay sinusubukang buuin muli mula sa memorya ang isang sipi mula sa isang bihirang dokumento sa archive. Sabi niya hindi niya sinasadya, na hindi niya naisip. Huwag siyang mag-alala. Putol ni Isabel, nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa laptop. Mas mabuting pag-isipan niya sa susunod bago itapon ang trabaho ng ibang tao sa loob ng maraming taon. Masyado kang malupit sa kanya, saway niya. At hindi ba siya naging malupit sa akin? Tiningnan siya ni Isabel ng mabigat. Ruben, magkasundo tayo. Hanggang sa depensa, hindi natin pag-uusapan ang iyong ina. Kung hindi, hindi ako makakapagtrabaho. Napakunot noo siya sa sama ng loob, ngunit hindi na nakipagtalo. Nagtrabaho si Isabel na parang sinasapian. Kinontak ang mga kasamahan mula sa ibang mga lungsod, humiling ng mga scan ng mga kinakailangang artikulo. Gumugol ng oras sa mga online library na naghahanap ng mga pahiwatig. Ang kanyang tagapayo, si Professor Sandoval, nang malaman ang nangyari, ay nagalit. "Kabalbalan yan," sigaw niya sa telepono. "Idemanda mo siya sa pagkasira ng ari-arian." "Hindi na kailangan," pagod niyang sagot. "Gusto ko lang tapusin ito." "Makakaya mo ba?" tanong niya nang mas mahinahon. Kulang na ang oras. "Makakaya ko," matatag niyang sabi. At ginawa niya, ilang araw bago ang depensa. Ipinadala niya ang huling bersyon at ang presentasyon. Pagod siya na parang isang piniga na lemon, ngunit kontento. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa buong panahong iyon, sinuportahan siya ng mga tawag ng kanyang ama. Tumatawag siya tuwing 2 o 3 araw. Maikli siyang nagtatanong, "Kamusta? Kailangan mo ba ng tulong?" At kapag naririnig ang kanyang "kaya ko," sasabihin niyang, "Tiyaga lang," at ibababa ang telepono. Ang mga maikling usapan na iyon na parang militar ay mas mahalaga kaysa sa oras ng pag-aliw mula sa mga kaibigan. Naniniwala ito sa kanya, at wala siyang karapatang biguin ito. Sa araw bago ang depensa, bumili siya ng bagong damit simple, elegante, kulay berdeng madilim, na nagpapatingkad sa kanyang mga mata na namumula sa pagod. Nagpaayos siya ng buhok. Ang kanyang magandang kayumangging buhok na hindi niya nasuklay sa loob ng ilang linggo ay muling bumagsak sa malambot na mga alon. Gusto niyang magmukhang marangal. Ito ang kanyang laban. At handa siyang lumaban. Nang gabing iyon, hindi inaasahang lumapit si Ruben na may dalang isang bungkos ng murang mga bulaklak, mga astromeria, na binili mula sa isang tindera sa MRT. "Para sa'yo," bulong niya. "Para sa swerte, salamat." Kinuha niya ito. Isabel, tiningnan niya ito na may kaawa-awang pagsusumamo. "Alam kong nagkamali ako sa lahat, ngunit baka sa susunod na araw, pagkatapos mong matapos, subukan nating magsimulang muli." Tiningnan niya ito, ang kanyang guwapong mukha, ngunit mahina, at walang naramdaman, walang galit, walang sama ng loob, kundi isang kahungkagan. "Pag-usapan natin yan sa susunod na araw," sabi niya. Ayaw niyang bigyan ito ng maling pag-asa, ngunit ayaw din niyang gumawa ng iskandalo bago ang mahalagang araw. Maaga siyang natulog, ngunit hindi makatulog. Inulit-ulit niya ang kanyang talumpati, mga posibleng tanong, mga sagot. Handa na siya, tiwala sa kanyang trabaho, ngunit isang malagkit na pagkabalisa, isang malagkit na takot ang hindi siya binitawan. Naramdaman niyang hindi basta-basta susuko si Aling Remedios. Hindi siya isa sa mga tumatanggap ng pagkatalo, at ang ideyang iyon ay hindi siya pinatahimik. Hindi pa niya alam na ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nasa pinto na, at ang gabing iyon ang magiging huli sa kanyang dating buhay. Hindi pa niya alam na kinabukasan, hindi lang ang kanyang disertasyon ang kanyang ipagtatanggol, kundi ang kanyang karapatan na maging isang tao.
Nagising si Isabel bago pa man mag-umaga dahil sa isang kakaibang pagkabalisa. Nakahiga siya sa dilim. Pinakikinggan ang regular na paghinga ni Ruben, hindi na uunawaan ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Lahat ay handa na. Ang talumpati ay pinakinis hanggang sa huling salita. Ang presentasyon ay nasa USB. Ang damit ay nasa silya. Ngunit ang kutob ng sakuna ay hindi nawala. Tahimik siyang tumayo at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Nang buksan niya ang ilaw, nagulat siya. Nasa mesa si Ruben at ang kanyang ina. Hindi sila natutulog. Hinihintay siya. Ano? Anong ginagawa ninyo dito? Bulong ni Isabel. Dahan-dahang tumayo si Aling Remedios na may masamang ngiti. Sa kanyang kamay ay may hawak na hair clipper. Ang ginagamit ni Ruben para ayusin ang kanyang mga patilya. Nandito kami para mag-ayos, mahina niyang sabi. Tumayo rin si Ruben. Hindi siya tiningnan. Nakatingin ang kanyang mga mata sa sahig. Ruben, anong nangyayari? Umatras si Isabel. Masyado kang mayabang, Isabel, sabi niya sa isang mahina at estrangherong boses. Masyado kang matalino. Hindi gusto ng mga lalaki ang mga ganyan, dagdag ni Aling Remedios. Lumalapit. Gusto nila ng mga babaeng simple, pambahay, at nakalimutan mo na ang iyong lugar. Anong pinagsasabi ninyo? Umatras si Isabel sa pader. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Ipapaalala namin sa'yo. Ngumiti ang biyenan para hindi ka magmayabang, para malaman mo kung sino ang nag-uutos sa bahay. Hindi ka magpapakitang gilas ng iyong buhok sa harap ng mga estranghero sa akademikong konseho. Hindi mo kailangang maging matalino. At noon, naintindihan ni Isabel ang lahat. Ito ay napakalupit, napakalaki, na tumanggi ang kanyang utak na maniwala. Hindi, bulong niya. Oo, tumango si Ruben at sa wakas ay tiningnan siya. Sa kanyang mga mata, walang pag-ibig o awa, kundi isang malamig at malamya na inggit. Tama si Mama, tama na. Sumugod siya sa kanya. Sumigaw si Isabel. Sinubukang tumakas, ngunit mas malakas siya. Hinawakan niya ito. Pinilipit ang kanyang mga braso sa likod at idiniin siya sa pader. Nagpupumiglas siya. Sinubukang kagatin ito, ngunit mahigpit siyang hawak. Hawakan mo siya, utos ni Aling Remedios. Lumapit siya mula sa likod at naramdaman ni Isabel ang malamig na metal sa kanyang batok. Umugong ang ingay. Huwag, pakiusap. Huwag, sigaw niya. Ngunit ang kanyang sigaw ay nalunod sa ugong ng makina. Naramdaman niya ang unang hibla ng kanyang mahabang kayumangging buhok, ang kanyang ipinagmamalaki, ang kanyang tanging palamuti na bumagsak sa sahig. Pagkatapos ang pangalawa, ang pangatlo, mabilis at dalubhasa si Aling Remedios. Parang isang barbero, ginupit niya ang buhok, inahit ito ng maikli, at nagsabi, ganyan, para malaman mo ang iyong lugar, para maalala mo na babae ka, at ang tungkulin ng babae ay magluto, hindi magdepensa ng disertasyon. Humagulgol si Isabel. Nanginginig ang kanyang katawan sa tahimik na pag-iyak. Hawak siya ni Ruben at nararamdaman niya ang kanyang mainit at hindi regular na hininga sa kanyang leeg. Wala siyang sinabi. Siya lang ang tagapagpatupad, kasangkapan ng kanyang ina sa loob ng ilang minuto. Natapos ito. Pinatay ni Aling Remedios ang makina. Listo, sabi niya. Kontento sa kanyang gawa. Mas maganda. Mukha ng isang disenteng babae. Binitawan siya ni Ruben. Dahan-dahang dumulas si Isabel sa pader, patungo sa sahig. Takot siyang iangat ang kanyang ulo. Tingnan sila. Pakiramdam niya ay hubad, napahiya, nayurakan. Tingnan mo ang iyong sarili, utos ng biyenan. Hindi siya gumalaw. Pagkatapos ay marahas siyang hinawakan ni Ruben sa baba at pinilit siyang iangat ang kanyang ulo. Sabi ko, tingnan mo ang iyong sarili. Kinaladkad niya ito sa salamin sa pasilyo. Mula sa salamin, isang estranghero at pangit na nilalang ang tumingin sa kanya na may mukha na namamaga sa luha, mga nakakaawang hibla ng buhok sa lahat ng direksyon, malalaking mga mata ng takot. Bueno, tumawa si Aling Remedios sa likod. Pupunta ka ba ngayon sa iyong depensa? Mapapahiya ka ba sa harap ng mga propesor? Natahimik si Isabel. Hindi makapagsalita,
isang bukol sa kanyang lalamunan. Akala ko rin. Tumango ang biyenan. Manatili ka sa bahay, umiyak ka, at aaliwin ka ni Rubencito. Marahil ay inakala nilang nabali na nila siya, na nanalo na sila. Tumingin sila sa isa't isa at nagpunta sa silid tulugan. Iniwan siyang mag-isa sa sahig ng pasilyo. Narinig ang pag-ugong ng kama. Natulog sila na may natapos na tungkulin. Nasa malamig na sahig si Isabel. Nanginginig. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, ang nasirang mukha na iyon, at naramdaman ang sakit at desperasyon na nagbibigay daan sa isang bagay pa isang malamig na puot na parang yelo, mahigpit na parang lubid. Nagkamali sila. Hindi nila siya nabali. Ginising nila ang halimaw sa kanya. Hindi alam ni Isabel kung gaano katagal siyang nakaupo sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang mga minuto ay nagsama-sama sa isang malagkit na masa ng takot at kahihiyan. Sa tuwing itataas niya ang kanyang mga mata sa salamin, isang bagong alon ng pagduduwal ang umaakyat sa kanyang lalamunan. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili, kundi isang biktima. Isang nasirang nilalang na may ahit na ulo at mga matang puno ng luha. Nakamit nila ang kanilang layunin, niyurakan siya, sinira ang kanyang pagkababae at tiwala sa sarili. Mula sa silid tulugan, narinig ang mahinang hilik ni Ruben. Natutulog siya. Pagkatapos ng ginawa niya, natulog lang siya. Ang realisasyong iyon ay marahil mas masahol pa sa pag-ahit. Hindi lang siya kasabwat, siya ang nag-udyok. Dinala niya ang kanyang ina. Hawak niya si Isabel habang ginugupit nito. Siya, ang kanyang asawa, na pinagkakatiwalaan niya. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay parang bulak. Nagpunta siya sa kusina, nagsali ng tubig sa isang baso. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya natapo ng tubig. Tiningnan niya ang mga hibla ng buhok na nakakalat sa sahig, ang kanyang magandang mahabang kayumangging buhok. Naalala niya kung gaano ito kamahal ni Ruben. Sa unang taon, ginugol niya ang oras sa pagsusuklay nito gamit ang kanyang mga daliri. Inilulubog ang kanyang mukha, inaamoy ito. Ang buhok mo ay amoy araw at hangin, bulong niya. Nasaan ang lalaking iyon? Sino ang estranghero at malupit na lalaking ito na natutulog sa kanyang kama? Lumuhod siya at pinulot ang mga hibla, isa-isa, na parang mga piraso ng kanyang sirang buhay. Hindi siya umiyak. Natuyo ang mga luha. Nag-iwan lamang ng isang tuyong init sa kanyang dibdib. Naisip niya ang susunod na araw. Ang depensa. Tama si Aling Remedios. Paano siya pupunta ng ganoon? Ano ang sasabihin niya? Paano niya titingnan ang mga propesor, kasamahan, at ama? Ang ideya ng kanyang ama ang pinakamasakit. Darating ito, uupo sa unang hilera, makikita siyang napahiya, durog. Siya, na kinasusuklaman ang kahinaan, ay mapapahiya. Sa sandaling iyon, ang tukso na iwanan ang lahat, magkulong, hindi makita ang sinuman, ay halos hindi mapigilan. Nanalo sila, nakamit nila ang kanilang layunin. Hindi siya pupunta sa depensa, isusuko niya ang lahat, pangarap, karera, kinabukasan. Magiging kung ano ang gusto nila, isang tahimik, masunurin, at sirang babae na alam ang kanyang lugar. Nasa sahig siya, yakap ang kanyang mga tuhod, umuuga, ang kanyang isip ay malabo, walang labasan, nakakulong sa bahay na iyon, sa kasal na iyon, sa kahihiyan na iyon. Naisip niya ang kamatayan, hindi seryoso, kundi bilang isang katapusan sa sakit pumikit at hindi na muling bubuksan. Ngunit tiningnan niya ang kanyang mesa, ang maayos na salansan ng mga papel, ang huling bersyon ng kanyang disertasyon 5 taon ng buhay, daan-daang gabing walang tulog, libu-libong libro na binasa. Hindi lang ito pananaliksik, ito ay siya, ang kanyang isip, kanyang kaluluwa, kanyang kalooban. Papayagan ba niyang sirain din nila iyon? Hahayaan silang kunin ang huling bagay na mayroon siya? Tumayo siya, nagpunta sa mesa, kinuha ang mabigat na tomo, hinaplos ang makinis na takip, naalala ang mga salita ng kanyang tagapayo. Isabel, mayroon kang tunay na talento bilang isang mananaliksik. Huwag mo itong ibaon. Naalala niya ang boses ng kanyang ama. Naniniwala ako sa'yo. Hindi siya susuko, pupunta siya sa depensa ng ganoon. Hahayaan niyang makita ng lahat kung ano ang ginawa nila sa kanya.
Hindi ito magiging kahihiyan niya, kundi kahihiyan nila. Lumapit siya sa salamin at muling tiningnan ang kanyang sarili. Oo, nasira. Ngunit sa tingin ng refleksyon ay wala ng takot. Mayroong puot, malamig, malinaw na parang bakal at ang puot na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya biktima, siya ay isang mandirigma na pupunta sa kanyang huling at tiyak na labanan. Ang sakit ay kakaibang nagpapalinaw kapag umabot sa sukdulan, sinusunog ang mga hindi kailangan takot, pagdududa, awa sa sarili. Ang natitira na lang ay ang mabuhay at kumilos. Naramdaman ni Isabel ang pagbabagong iyon sa loob niya. Natuyo ang mga luha, huminto ang panginginig. Ang desperasyon ay sinundan ng isang malamig at matunog na galit. Tiningnan niya ang orasan alas 3:05 ng umaga, wala pang 10 oras bago ang depensa, hindi siya matutulog. Maghahanda siya, hindi lang para ipagtanggol ang kanyang disertasyon, kundi ang kanyang buhay. Una, pinulot niya ang mga buhok mula sa sahig. Inilagay ang mga ito sa isang supot bilang ebidensya ng isang krimen. At ito nga ay isang krimen. Naghugas siya ng mukha, nagsipilyo ng ngipin mga gawain na nagpapanumbalik ng kontrol. Pagkatapos ay nagpunta siya sa silid tulugan. Natutulog si Ruben, nakahiga na may payapang ekspresyon, isang taksil na anghel. Huminto si Isabel, tinitingnan siya. Nawala na ang pag-ibig, tanging isang malamig at malayong kuryosidad na lang. Paano bumagsak ng ganoon kababa ang isang tao? Tahimik niyang binuksan ang aparador. Kailangan niyang takpan ang kanyang ulo, hindi dahil sa kahihiyan, kundi para hindi makagambala sa mahalaga ang kanyang talumpati, ang kanyang trabaho. Tiningnan niya ang kanyang mga panyo at alampay, at nadama ng kanyang mga daliri ang isang bagay na malambot at sariwa. Kinuha niya ito, isang sedang panyo na binili niya maraming taon na ang nakalipas at hindi pa nagamit. May malalim na kulay esmeralda, kulay ng lakas, muling pagsilang. Nagpunta siya sa salamin at sinubukang itali ito. Pagkatapos ng ilang pagsubok, naging maayos ito. Binalangkas nito ang kanyang mukha, tinakpan ang pinsala, pinatingkad ang kanyang mga mata ng may determinasyon at mapanganib na apoy. Mas maganda ito, naisip niya. Walang nakakagambala sa mahalaga. Pakiramdam niya ay ibang tao na siya. Ang dating Isabel, tahimik at sunod-sunuran, handang manahimik para sa kapayapaan ng pamilya, ay namatay ng gabing iyon. Ipinanganak ang isang bagong babae na alam ang halaga ng pagtataksil at handang maghiganti. At naisip niya, hindi siya maghihiganti gamit ang kanilang mga pamamaraan. Sigaw, iskandalo, kahihiyan. Gagawin niya ito ng iba, maganda at walang awa. Kinuha niya ang kanyang telepono, mga contact, nag-alinlangan siya ng isang segundo. Dapat niyang malaman, dapat siyang nandoon. Tumawag siya, sumagot sa unang ring na parang hindi natutulog. Belle, anong nangyari? Nag-aalala ang kanyang boses. Naramdaman ng puso ng isang ama ang isang bagay. Nabali ang kanyang boses. Ayaw niyang umiyak, ngunit dumaloy ang mga luha. Sila. At ikinuwento niya ang lahat. Pautal-utal, nalulunod sa pag-iyak. Ang disertasyon, ang mga away, ang puot ng biyenan, ang nangyari, isang oras na ang nakalipas. Ang makina, ang mga buhok sa sahig, ang tawa ni Aling Remedios. Sa kabilang linya, isang siksik, mahahawakang katahimikan. Takot niyang tawag. Nakikinig ako. Mababa at nakakatakot ang kanyang boses. Ganoon siya nagbibigay ng mga utos na hindi matututulan. Nasa apartment sila? Oo, natutulog. Makinig kang mabuti anak. Kunin mo ang iyong mga dokumento, laptop at umalis ka dyan ngayon. Saan ako pupunta? Magpapadala ako ng sasakyan para sa'yo. Darating ito sa iyong gusali sa loob ng 40 minuto. Dadalhin ka ng tsuper sa isang hotel. Ako na ang bahala sa lahat. Matulog ka ng ilang oras, mag-ayos ka, at pumunta ka sa depensa. Hindi ko kaya. Pupunta ka. Ang kanyang boses ay parang bakal. Naiintindihan mo, Isabel? Pupunta ka at ipagtatanggol mo ang iyong trabaho. 5 taon para dito. Hindi mo hahayaang sirain ka ng mga
Natahimik siya, naghahanap ng mga salita ng mga taong iyon. Nandoon ako sa unang hilera. Gusto kong ipagmalaki ang aking anak. Natigilan si Isabel. Inaasahan niya ang galit, payo, paninisi. Hindi. Ang suportang ito ay mabilis, tumpak, militar. Naiintindihan mo? Ulit niya. Opo, Tay, mabuti. At tungkol sa iyong asawa at sa kanyang ina, kakausapin ko sila mamaya. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Ibaba niya ang telepono. Natuyo ang mga luha. Dumating ang isang katiyakan na kasing tigas ng granito. Hindi siya nag-iisa. Nasa panig niya ang kanyang ama. Mabilis at tahimik, kinuha niya ang mga mahahalaga damit, sapatos, laptop, USB na may presentasyon, disertasyon ng walang pagmamadali. Bago umalis, huminto siya sa pinto ng silid tulugan at tiningnan si Ruben na natutulog. May ibinulong siya sa kanyang panaginip at tumalikod. Tiningnan niya ito ng walang poot, may malamig at malayong paghamak. Patay na ito para sa kanya. Nagsulat siya ng isang maikling tala. Umalis na ako, huwag mo akong hanapin. Iniwan niya ito sa mesa sa kusina at lumabas ng hindi lumilingon. Isinara ang pinto sa kanyang nakaraang buhay. Sa labas, isang itim na kotse na may opisyal na plaka ng militar ang naghihintay sa kanya. Ang Hotel de Oriente, sa puso ng Maynila, ay tinanggap siya ng katahimikan at amoy ng mamahaling kahoy. Sinamahan siya ng tsuper, isang tahimik na lalaki na nakasibilyan. Sa ikalimang palapag, ibinigay sa kanya ang susi at maikling sinabi, ipinag-utos ng General Castillo na magpahinga ka. Lahat ay bayad na. Ang silid ay maluwag at elegante. May malaking kama na may puting kumot at isang panoramic na bintana na tanaw ang umagang lungsod. Inihagis ni Isabel ang kanyang bag sa sahig at nagpunta sa bintana. Sumisikat ang araw, pinipinturahan ang langit ng malambot na kulay rosas. Tiningnan niya ang gumigising na lungsod at naramdaman na parang muling isinilang. Ang nakaraang gabi ay parang isang masamang panaginip, isang bagay na hindi kanya. Naligo siya ng mainit, hinuhugasan hindi lang ang dumi, kundi ang malagkit na kahihiyan. Nag-order siya ng magaan na almusal at kape sa kwarto. Kailangan niyang magpalakas. Hindi siya natulog. Nakahiga lang siya sa kama at nakatingin sa kisame. Malinaw ang kanyang isip, ang plano ng kanyang ama ay napakatalino sa pagiging simple nito, hindi lang suportang moral. Inalis siya nito sa nakalalasong kapaligiran. Binigyan siya ng espasyo para makabawi. Inilayo siya sa mga kaaway kumilos ito, na parang isang estratehista. Naisip niya ito, ang kanyang mahigpit at matipid na ama. Buong buhay niya, inakala niyang hindi siya nito mahal, na ikinahihiya nito ang kanyang hilig sa kasaysayan. Ngunit hindi lang ito marunong magpakita ng damdamin. Sa kritikal na sandali, siya ang tanging walang pag-aalinlangan na pumanig sa kanya. Malapit ng mag-alas. 10. Nagsimula siyang maghanda. Inilabas niya ang kanyang berdeng madilim na damit. Isinuot ito perpekto ang sukat. Pagkatapos, ang esmeraldang panyo. Ngayon ay kalmado na siya. Maingat niya itong itinali. Naging estilo at natatangi ito. Itinago nito ang barbarong pag-ahit. Nakakuha ng pansin. Lumikha ng isang mahiwaga at malakas na imahe. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Isang babaeng hindi kilala, ngunit maganda, malakas, tiwala, hindi matitinag. Inilabas niya ang kanyang laptop at huling beses na binasa ang kanyang talumpati. Ang mga salita ay dumaloy ng madali at may katiyakan. Kabisado niya ang kanyang materyal. Naisip niya kung ano ang nangyayari sa kanyang dating apartment. Inilarawan niya si Ruben na gumigising. Nakikita ang tala. Ang kanyang pagkalito, takot. Tatawagan niya ang kanyang ina. Ang histerya ni Aling Remedios, mga akusasyon, mga banta, napangiti si Isabel. Ang kanilang mundo ng kontrol at manipulasyon ay gumuho at sila mismo ang sumira nito. Ang parehong kotse ang sumundo sa kanya. Tahimik na binuksan ng tsuper ang pinto. Nagpunta sila sa universidad. Nakita ni Isabel ang mga pamilyar na kalye, ngunit tila iba ang mga ito. Hindi siya pupunta sa isang bitayan tulad ng inakala niya, ilang oras na ang nakalipas. Pupunta siya sa kanyang tagumpay. Pumasok siya sa pangunahing gusali, kalahating oras bago magsimula.
Sa pasilyo, may mga tao na mga postgraduate, professor, mga estudyante. Nang makita siya, maraming natahimik. Sinundan siya ng mga mausisang tingin. Ang kanyang hindi pangkaraniwang kasuotan, ang eleganteng damit at ang esmeraldang turban ay nakakuha ng pansin. Hindi siya nahihiya, naglakad siya ng may taas noong pagbati sa mga kakilala. Sa pinto ng auditorium, naghihintay sa kanya si Professor Sandoval, Isabel Diego. Tiningnan niya ito nang may pag-aalala. Narinig kong tumawag ang iyong asawa. Sinabi niyang may sakit ka. Tulad ng nakikita ninyo, perpekto ako. Kalmado siyang ngumiti. Ngunit nag-alinlangan ang kanyang hitsura. Ito ang bago kong hitsura, Professor Sandoval, sabi niya. Nagpasya akong magbago ng imahe para sa bagong buhay. Tiningnan siya nito ng mabuti, at sa kanyang matalinong mga mata ay nabasa niya ang pag-unawa. Mabuti, sabi niya, matapang, napakatapang, suwerte, sumagot siya. Pumasok siya sa silid. Sa mahabang mesa ay naroon ang mga miyembro ng konseho, mga propesor na may puting buhok at mahigpit. Sa auditorium, 12-dosenang mga manonood, at sa unang hilera, sa gitna, siya ang kanyang ama. Nakauniporme ng gala na may lahat ng mga medalya, nakaupo, tuwid, hindi gumagalaw, nakatitig sa kanya. Sa kanyang tingin, walang awa, kundi isang kalmado at matatag na suporta. Naintindihan ni Isabel na wala na siyang dapat ikatakot. Nagpunta siya sa tribuna, inilagay ang kanyang talumpati na alam na niya sa puso at tumingin sa silid. Kagalang-galang na pangulo, mga kagalang-galang na miyembro ng konseho ng disertasyon, mga mahal na kasamahan, ang kanyang boses ay pantay at may tiwala. Ipinapakilala ko sa inyo. Sinimulan niya ang kanyang paglalahad at sa sandaling iyon, alam niyang nanalo na siya. Nagsasalita si Isabel, at sa bawat salita, lalong nagiging matatag ang kanyang boses, lalong lumalaki ang kanyang tiwala sa sarili. Isinasalaysay niya ang mga kaugalian at buhay sa Maynila noong 1920s, ang mga bagong mayaman, ang pakikibaka ng lumang mundo sa bago. Lubos siyang nalunod sa kanyang paboritong panahon, nakalimutan ang nakaraang gabi. Ngayon, tanging siya, ang kanyang trabaho, at ang mga tagapakinig ang umiiral. Nakita niya kung paano siya pinapansin ng komisyon, kung paano siya tinatanguan ng pag-apruba ni Professor Sandoval, kung paano hindi inaalis ng kanyang ama ang tingin sa kanya. Ang kanyang paglalahad ay tumagal ng eksaktong 20 minuto ayon sa regulasyon. Sa pagtatapos, isang maikling katahimikan sa silid, pagkatapos ay mga palakpak, hindi magalang, kundi malakas, taos-puso. Nagulat si Isabel na hindi lang mga kaibigan at kasamahan ang pumapalakpak, kundi pati na rin ang mga mahigpit na propesor ng konseho. Bumaba siya mula sa tribuna at umupo sa tabi ng kanyang tagapayo. Nagsimula ang mga tanong komplikado, mapanlin lang, ngunit handa siya. Sumagot siya ng malinaw at direkta, ipinapakita ang kanyang kaalaman, nakipagtalo siya, ipinagtanggol ang kanyang pananaw, at kapansin-pansin na humanga ang komisyon. Sa gitna ng debate sa siyensya, biglang bumukas ang pinto. Dalawang ulo ang sumilip, si Ruben at si Aling Remedios. Dumating sila para magsaya sa kanyang kabiguan. Sigurado, tumawag sila sa unibersidad, nalaman na nandoon siya, at hindi napigilan ang panonood. Inaasahan nilang makita ang isang sunod-sunuran, umiiyak at nahihiyang babae. Nakita nila ang isang tiwalang siyentipiko na madaling sinasagot ang mga atake ng mga dalubhasang propesor. Humaba ang kanilang mga mukha sa pagkamangha, ngunit ang tunay na gulat ay paparating pa lang. Tumingin sila sa paligid ng silid at napunta ang kanilang mga mata sa figura na nakauniporme sa unang hilera. Inilagay ni Aling Remedios ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Namutla si Ruben. Nakilala nila siya ang general ng dibisyon na si Castillo, ang kanyang ama. Inakala nilang ulila siya, walang magawa, nag-iisa. Hindi nila kailanman sineryoso ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang ama, tinitingnan ang mga ito bilang mga pantasya ng isang bata. At narito siya, totoo, kahanga-hanga. Hindi niya tinitingnan si Isabel, kundi sila.
Hinila ni Aling Remedios ang braso ng kanyang anak. Sinubukan nilang umalis ng tahimik, ngunit huli na. Nakita sila ng ama. Hindi siya gumalaw, hindi nagbago ng ekspresyon, patuloy lang na nakatingin. At sa tingin na iyon, mayroong napakaraming malamig na galit na dapat ay nanlamig sila sa loob. Nagpatuloy ang depensa. Nagsalita ang mga kalaban. Pagkatapos, ang tagapayo, lahat ay positibo. Sinabi ni Professor Sandoval sa kanyang interbensyon, hindi lang ito isang magandang disertasyon. Ito ay isang tunay na siyentipiko na may hindi matitinag na kalooban at tapang. Tiningnan niya si Isabel nang may kahulugan. At alam niyang alam o nararamdaman nito ang nangyari. Umalis ang komisyon para magdeliberasyon. Isang formalidad na lamang. Walang nag-alinlangan sa resulta. Sa loob ng 10 minuto, bumalik sila at inihayag ng Pangulo sa pamamagitan ng nagkakaisang desisyon ng Konseho ng Disertasyon ng Universidad ng Pilipinas, ipinagkakaloob kay Isabel Diego Castillo ang titulong doktor sa aghampang kasaysayan. Naghiyawan ang silid sa palakpakan. Tumayo ang mga tao, lumapit, bumati, nakipagkamay. Tumatanggap si Isabel, ngumingiti, ngunit binabantayan niya ang kanyang ama sa gilid ng kanyang mata. Hindi siya nagmamadali, naghihintay siya. Nang humupa ang alon ng mga bumabati, tumayo siya, inayos ang kanyang mga balikat. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng kapangyarihan at autoridad. Hindi siya lumapit kay Isabel, kundi sa labasan, kung saan nagkukumpulan sina Ruben at Aling Remedios na nalilito. Hindi sila makaalis. Ang kanyang tingin ay pumipigil sa kanila na parang isang hindi nakikitang tali. Lumapit siya. Magandang hapon. Mahina niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid na parang kulog. Ako ang ama ni Isabel, si General ng Dibisyon Castillo. At kayo, sa palagay ko, ang kanyang asawa at biyenan. May ibinulong si Ruben. Umiling si Aling Remedios. Sa palagay ko, nagpatuloy ang ama sa parehong mababang tono. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa edukasyon, mga halaga ng pamilya, at ang Artikulo 263 ng Revised Penal Code malubha o hindi gaanong malubhang pisikal na pinsala sa ilalim ng matinding emosyonal na kaguluhan. Natigilan si Aling Remedios. Binata, tiningnan niya si Ruben. Pakiusap, samahan mo ako. Magkakaroon tayo ng isang maikling usapan ng mga lalaki. Inilagay niya ang kanyang mabigat na kamay na parang pabigat sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, sa labasan, lumitaw ang 2 matipunong lalaki na nakamahigpit na sibilyan na damit. Sila ay lumitaw mula sa kung saan. Lumapit sila kay Ruben sa magkabilang panig. Halika. Magalang ngunit hindi matututulan na sabi ng isa. Hinawakan nila siya sa mga siko at dinala palabas. Sumama siya ng hindi lumalaban na parang isang tupa na papunta sa katayan. Lumingon ang ama kay Aling Remedios, na tila malapit ng himatayin. Sa inyo, ginang, mamaya na ang usapan, sabi niya. Kapag naikwento na ng inyong anak ang lahat. Samantala, umuwi na kayo at maghintay. Lumingon siya at nagpunta kay Isabel. Naiwan si Aling Remedios na mag-isa sa gitna ng silid. Lahat ay nakatingin sa kanya nang may kuryosidad, paghamak, paghusga. Ito ang kanyang bitayan at umakyat siyang mag-isa. Nakatayo si Aling Remedios sa gitna ng pasilyo ng universidad na parang isang estatwa. Ang mga palakpak, pagbati at bulungan ng mga boses ay dumating sa kanya na parang sa pamamagitan ng makapal na bulak. Dumaan ang mga tao, nagbibigay ng mga pahilig at mausisang tingin. Pakiramdam niya ay hubad siya sa gitna ng liwasan. Napahiya, durog, ang kanyang napakatalinong plano, ang kanyang tusong paghiganti ay bumalik sa kanya. Gusto niyang makita ang kahihiyan ni Isabel, ngunit nakita niya ang kanyang tagumpay. Gusto niyang sirain siya, ngunit nakita niya sa likod niya ang isang hindi matitinag na pader ang kanyang amang general. Ang unipormeng iyon, ang mga medalyang iyon, ang malamig na tingin na iyon na walang magandang ipinapangako, lahat ay totoo. Hindi nagsinungaling si Isabel. At ngayon, dinala ng kahila-hilakbot na lalaking iyon ang kanyang anak, ang kanyang Rubencito, sa hindi alam kasama ang 2 tahimik na gorilya.
Piniga ng takot ang kanyang puso na parang isang malamig na pang-ipit. Ano ang gagawin nila sa kanya? Ano ang ibig sabihin ng general sa usapan ng mga lalaki? Ang parirala mula sa Kodigo Penal ay umalingaw-ngaw pa rin. Sinubukan niyang isipin kung ano ang nangyayari kay Ruben, at ang kanyang isip ay nagpinta ng mga kakilakilabot na imahe dinala sa isang itim na kotse sa bundok. Tinanong sa isang mamasa-masang silong. Tumakbo siya sa labasan, umaasang makita kung saan siya dinala. Ngunit sa kalye, walang kotse, walang Ruben, walang general, tanging ang abalang lungsod, mga nagmamadaling estudyante, mga dumadaang sasakyan. Kinuha niya ang kanyang telepono, tinawagan ang numero ng kanyang anak na may nanginginig na mga daliri mahahabang tono. Hindi sumasagot. Tinawagan niya muli, walang silbi. Napaupo siya sa isang bangko sa pasukan. Wala siyang lakas na tumayo. Anong gagawin? Saan pupunta? Sa pulisya? Ano ang sasabihin niya? Hello. Kinuha ng isang general ang aking anak dahil kagabi, kasama niya, inahit namin ang kanyang anak na babae, parang kabaliwan. Nasa malamig na bangko siya, at ang buhay ay dumadaloy. Mga estudyanteng nagtatawanan, mga magkasintahang nagmamahalan, mga nagmamadaling propesor. Gumuho ang kanyang mundo. Bigla niyang naintindihan kung ano ang kanyang ginawa. Palagi niyang inakala na matalino siya. Tuso, isang manipulador, ngunit siya ay isang mayabang na hangal na sa kanyang bulag na puot sa kanyang manugang ay sinira ang kanyang sariling anak. Naisip niya si Isabel, ang tahimik at hindi gaanong mahalagang babaeng iyon na kanyang hinamak ay naging malakas, hindi matitinag. Hindi lang siya lumaban, nanalo siya. Nanalo siya hindi sa pamamagitan ng sigaw o histerya, kundi sa pamamagitan ng talino at dignidad. At iyon, para kay Aling Remedios, ang pinakamasakit na kahihiyan. Samantala, sa isang maginhawang kapihan malapit sa universidad, nasa isang mesa si Isabel kasama ang kanyang ama. Inalis niya ang kanyang uniforme, naiwan sa isang mahigpit na kamiseta at hindi na gaanong kahanga-hanga. Isang pagod na matandang lalaki na lang. Binabati kita, doktora, sabi niya, itinaas ang kanyang tasa ng tsaa. Ipinagmamalaki kita. Ngumiti si Isabel. Ang simpleng pariralang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang titulo. Salamat, Tay, sa pagpunta at sa lahat. Tumango siya. Ipinagtatanggol ang pamilya sa anumang paraan. Anong mangyayari kay Ruben? Naglakas loob siyang magtanong. Tiningnan siya ng kanyang ama ng matalim. Huwag kang mag-alala, hindi siya sasaktan, kakausapin lang siya. Ipaliwanag sa kanya ang mga pangunahing kaalaman sa pag-uugali ng isang lalaki. Ano ang nangyayari sa isang taong nagtataas ng kamay sa isang babae, lalo na sa anak ng isang general? Sa tingin ko, maiintindihan niya. At ang kanyang ina, dumilim ang mukha ng ama. Sa kanya, legal na usapan. Inihahanda ng aking katulong ang mga papel. Ididemanda natin siya sa pinsalang moral. Mga banta, hindi tayo hihingi ng pagkakakulong, sisirain natin siya. Kukunin natin ang lahat para maalala niya ang leksyon hanggang sa huli. Natahimik si Isabel. Malupit, ngunit makatarungan. Tay, baka hindi. Mahina niyang sabi, hayaan na lang siyang hatulan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa langit, putol niya. Sa lupa, may batas at karangalan. Ininsulto niya ang karangalan ng ating pamilya. Ipinahiya ka niya. Dapat siyang magbayad. Tinakpan niya ang kanyang kamay ng sa kanya. Mainit, malakas. Isabel, mas malambot niyang sabi. Alam kong hindi ako naging mabuting ama, abala sa serbisyo. Hindi kita nabigyan ng pansin. Sinisisi ko ang sarili ko sa iyong pagpapakasal sa lalaking iyon. Hindi ko ito nakita sa tamang oras. Ngunit gusto kong itama ito. Hayaan mo akong protektahan ka. Ginawa mo na, bulong niya. Nakaupo sila. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, maganda at kalmado silang magkasama. Ang bangin na naghiwalay sa kanila sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magsara. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang kulay abo at walang katangiang opisina na parang sa isang investigador. Nakaupo si Ruben sa isang silya sa harap ng dalawang seryosong lalaki. Hindi sila nagbabanta, hindi sumisigaw.
Nagtatanong sila ng kalmado, metodikal. At ang kalmadong iyon ay mas nakakatakot sa kanya. Nagtanong sila tungkol sa kanyang trabaho, kita, buhay kasama si Isabel, sino ang nagbabayad para sa apartment, pagkain. Nanginginig siya, nagsisinungaling. Naglabas sila ng mga papel, mga bank statement. Ipinakita sa kanya ng tahimik at gumuho ang kanyang mga kasinungalingan. Pagkatapos ay nagtanong sila tungkol sa nakaraang gabi. Mga detalye, anong sinabi ng kanyang ina, anong ginawa niya. Naintindihan niya na alam nila ang lahat. Bawat salita, bawat kilos. Naiintindihan mo, binata, sabi ng isa sa wakas, na ang iyong mga kilos ay nasa ilalim ng ilang artikulo ng Kodigo Penal, iligal na pagkulong, mga pinsala, banta sa buhay. Malubhang parusa ang mga iyon. Natahimik si Ruben, nakayuko, ngunit mabait si General Castillo. Nagpatuloy ang isa. Ayaw niyang sirain ang iyong buhay. Pa, nagbibigay siya ng isang kondisyon agarang diborsyo. Iiwan mo kay Isabel Diego ang lahat ng ari-arian at hindi ka, naririnig mo, hindi ka lalapit sa kanya o sa kanyang pamilya. Isang sandali ng katahimikan. Kung hindi, magpapatuloy ang usapang ito ng opisyal sa ibang lugar, kasama ang ibang mga tao. Naiintindihan mo? Tumango si Ruben ng mabilis. Mabuti, sabi ng una. Umalis ka na. Tumayo siya na may mga binting parang bulak at lumabas. Malaya na siya, ngunit pakiramdam niya ay natapos na ang kanyang buhay. Nawala sa kanya ang lahat at siya lang ang may kasalanan. Paglabas niya sa ordinaryong gusali ng opisina na may mga hindi magiliw na tao, gabi na, hindi niya alam kung gaano katagal siyang sumasagot sa mga mababa, ngunit nakakatakot na tanong. 1 oras, 2, isang kawalang hanggan. Pakiramdam niya ay piniga, walang laman. Takot, ang nakatagong ngunit totoong banta. Naintindihan niya na hindi nagbibiro ang ama ni Isabel. Nakasabit ang kanyang buhay sa isang sinulid. Hindi siya umuwi. Nandoon ang kanyang ina, at ang makita siya ngayon ay imposible. Siya ang may kasalanan sa lahat. Isinubo siya nito sa kakilakilabot na iyon. Pumunta siya sa bahay ng isang kaibigan. Nagsinungaling siyang nag-away sila ni Isabel at humiling na manatili. Buong gabi siyang uminom ng murang brandy at nag-isip. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nag-isip siya ng totoo. Binalikan niya ang kanyang buhay kasama si Isabel at nakita niya ang isang pangit na larawan. Nakita niya ang kanyang sarili na parang bata, makasarili, mahina, nagtatago sa likod ng kanyang ina. Pagkatapos ay sa kanyang asawa, pinayagan niyang ipahiya ng kanyang ina ang babaeng pinaniniwalaan niyang mahal niya. Nainggit siya sa mga tagumpay nito, sa halip na ipagmalaki, at sa huli, ginawa niya ang pinakamasama. Pinagtaksilan at ipinahiya niya ito ng kahila-hilakbot. Kinabukasan, na may mabigat na ulo at mas mabigat na puso, umuwi siya. Kailangan niyang kausapin ang kanyang ina. Sinalubong siya ni Aling Remedios sa pinto, maputla, ngunit may apoy sa kanyang mga mata. "Anong nangyari?" tanong niya. "Saan ka galing? Anong ginawa niya sa'yo?" "Kinausap niya ako, Ma," sagot niya pagpasok. "At ano? Nagbanta?" Ipinaliwanag sa akin ang tungkol sa buhay, kung paano dapat kumilos, kung paano hindi, at natakot ka. Ang kanyang boses ay may paghamak. Duwag sa harap ng mga ranggo ng general. "Oo, Ma, natakot ako." Tiningnan niya ito ng diretsyo. "Alam mo ba kung bakit? Dahil tama siya. Hindi tayo kumilos na parang mga hayop." "Huwag mong sabihin yan," sigaw niya. Ipinagtanggol ko ang pamilya. Inilagay ko sa kanyang lugar ang isang mayabang na babae. "Sinira mo ang isang tao," sigaw niya. "Sinira mo hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang sa akin. Dahil sa'yo, nawala sa akin ang lahat. Asawa, bahay, respeto. Asawa, tumawa ito. Makakahanap ka ng 100 pa. Simple, masunurin. Ayoko, simple. Siya ang gusto ko." Sinuntok niya ang pader. "At kinuha mo siya sa akin." Nagsigawan sila ng ilang oras. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumuko, hindi siya nagpatalo. Sinabi niya ang lahat ng naipon sa loob ng maraming taon. Sakit, kasalanan,
puot sa kanyang nakakasakal na pagmamahal. Sa huli, nabali siya, umupo sa sopa, at umiyak. Anong gagawin natin ngayon, anak? Tanong niya. Tayo? Mapait siyang ngumiti. Wala nang tayo, ma. Mayroong ikaw at mayroong ako. At kailangan kong mabuhay kahit paano. Nagpunta siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Kinabukasan, nag-file siya ng diborsyo. Nalaman ito ni Isabel mula sa kanyang abogado na ibinigay ng kanyang ama. Mabilis ang proseso. Walang hinihiling si Ruben. Pipirmahan niya ang lahat. Isang linggo, pagkatapos ng depensa, bumalik si Isabel sa apartment. Ngayon, sa kanya na lang ito. Lumipat na sina Ruben at Aling Remedios. Walang laman ito. Tahimik, ngunit madaling huminga. Naglakad-lakad siya sa mga silid. Inakala niyang makakaramdam siya ng sakit sa pag-alala. Ngunit hindi, kundi ginhawa lang. Nagsimula siya ng bagong buhay. Nag-remodel siya. Itinapon ang mga lumang kasangkapan na nagpapaalala sa nakaraan. Nagtrabaho siya ng husto. Nagturo sa universidad. Nagsulat ng mga artikulo. Naging kilala ang kanyang pangalan sa mga akademikong bilog. Madalas siyang dalawin ng kanyang ama. Nagkakape sila sa bago at maliwanag na kusina. Nag-uusap sila tungkol sa kasaysayan, politika, buhay. Muli niyang natuklasan ito isang kahanga-hangang lalaki, matalino at malakas, na halos mawala sa kanya. Sinubukan siyang kontakin ni Aling Remedios ng ilang beses. Tumawag siya, humihingi ng tawad. Isabelita, naintindihan ko na ang lahat. Umiiyak siya. Nagkamali ako. Patawarin mo ang matandang hangal na ito. Nakinig si Isabel nang hindi naniniwala sa isang salita. Pinapatawad ko po kayo, Aling Remedios, sabi niya. Ngunit ayaw ko na kayong makita sa aking buhay. At si Rubencito, giit niya. Nagdurusa siya ng husto. Mahal ka niya. Si Rubencito ang pumili. Sagot niya at ibinaba ang telepono. Alam niyang tama ang ginawa niya. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Pinrotektahan ang kanyang sarili. Ipinanumbalik ang hustisya. Ngayon ay malaya na siya. Malaya na siyang bumuo ng kanyang buhay ayon sa gusto niya. Nang hindi tinitingnan ang opinyon ng iba, walang takot o kahihiyan. Nanalo siya. At ang tagumpay ay matamis na parang hangin ng tagsibol pagkatapos ng mahabang taglamig. Lumipas ang 2 taon. Maaga at mainit ang tagsibol sa Quezon City. Nasa terasa si Isabel ng kanyang bagong bahay sa probinsya. Pinapanood ang kanyang ama, si Diego Alejandro, na tinuturuan ang kanyang 5 taong gulang na anak, na si Miguelito, kung paano magpalipad ng saranggola. Nanganak siya 1 taon na, ang nakalipas sa kanyang bagong asawa, si Andres, isang arkitekto na nakilala niya sa isang kumperensya. Ang kanilang relasyon ay kalmado, masaya, batay sa paggalang sa isa't isa at tiwala. Nagbago ng husto ang kanyang buhay. Pagkatapos ng depensa, mabilis siyang umangat sa karera, naging isang associate professor, nagsulat ng mga kinikilalang libro, naging malaya at masaya. Ang bahay nila ni Andres ay puno ng liwanag, tawanan, at pag-ibig. Bihira niyang maalala si Ruben at ang kanyang ina, na parang isang masamang panaginip. Alam niyang magkasama silang nakatira sa apartment na iyon. Hindi na nakabawi si Ruben. Nawalan siya ng trabaho. Nabubuhay siya sa mga pansamantalang trabaho sa mga talyer. Sabi ng mga kaibigan, madalas siyang uminom. Tumanda at kumuba si Aling Remedios. Ang kanyang pagiging mapag-utos ay nanatili, ngunit wala na siyang mauutusan. Ang kanyang sirang anak, ang mga kamag-anak na lumayo, matapos malaman ang kwento, ay nag-iisa. Isang araw, habang namamasyal kasama ang kanyang ama at anak sa Quezon Memorial Circle, nagkaharap sila. Si Aling Remedios ay nasa isang bangko, nag-iisa, nagpapakain ng mga kalapati. Nakita niya sila, nagbago ang kanyang mukha. Nakilala niya si Isabel, si General Castillo. Bumagsak ang kanyang tingin sa batang tumatawa. Hawak ang kamay ng kanyang lolo. Anak mo yan, bulong niya pagdaan. Oo, kalmadong sagot ni Isabel. Anak ko, at ito ang aking ama, ang kanyang lolo. Tiningnan ni Aling Remedios ang general, ang masayang bata, si Isabel. Sa kanyang mga mata, nakita ni Isabel hindi ang puot, kundi isang bagay na mas masahol pa, isang maitim,
malalim na inggit. Inggit sa buhay na binuo ni Isabel, sa kaligayahan na si Aling Remedios mismo ang nag-alis. Wala siyang sinabi. Tumalikod lang. Naglalakad si Isabel sa kahabaan ng parke, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Malapit sa kanila, tumatakbo ang kanyang anak. Malakas na tumatawa. Tiningnan niya ang malinaw na langit ng Tagsibol at naisip na ang buhay ay kahanga-hanga. Minsan, para mahanap ang tunay na kaligayahan, kailangan mong tawirin ang pinakamasamang impyerno. Tinawid niya ito at lumabas na nagwagi. Ito ay isang kwento na kahit sa pinakamadilim na gabi, maaari kang lumabas sa liwanag kung hindi ka susuko at maniniwala sa iyong sarili. Kung naantig ka, suportahan mo ito ng isang like at mag-subscribe sa channel. Sabihin sa amin sa mga komento kung ipinaglaban mo ang iyong dignidad at kung paano ka nanalo. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na lumikha ng mas maraming totoong kwento. Salamat sa pagiging kasama namin. Sa bisperas ng depensa ng aking